Ito ang review ng iPhone 5 Korea copy. Buksan natin out of the box. Ito, nandito yung unit itself. Tabi muna natin to. Ayan. Ito ang unit. Teka, bago natin puntahan ng unit, tabi muna natin to. Ang nasa box is yung manual. Ayan, sa loob ng box. Ito, headset, charger. Ayan, headset and charger. Tabi na natin. Ito yung mismong unit. Physically okay naman siya, maganda naman. Kamukha ng iPhone 5. Ayan, buksan natin. Tingnan natin ilaw. Slide to unlock ito. Ayan. Kung mapapansin nyo is parang iPhone 5 talaga. Teka. Ayan. Of course, gusto nyo makita yung camera. Nahin na natin yan. Ayan. Ayan ang camera niya. Malinaw naman. May front camera din to para makita nyo. Ito, yan ang front camera. Ayan. Teka, balik na tayo. Face detection. Ano ba? Settings. Ayan. General. Although Android ito, yung nakaskin na siya for iPhone. About phone, kung titignan nyo, ayan, total space 32 gig, available is 30 gig. Pero ang totoo nito 16 gig lang kasi kinakain ng operating system. Saan ba makikita yan? Ito, iOS 6.0.1. Ayan, balik natin. Storage. Ayan. Dina-download mo rin yung mga apps niya sa Google Play instead of Apple app. Pero parang retina display na rin to. Malinaw na malinaw yung screen. At nakaka-satisfy. Nandito yung mga buttons din. Basta physically kamukha siya ng iPhone 5. Pag inon mo, kamukha pa rin ng iPhone 5. Pero syempre wag tayong mag-expect na original to. Hindi naman talaga. Ayun lang. Wala na akong ibang mapapakita dito. Ayun, yung curtain na yan, pareho lang. Ayan. Yun lang. Wala na akong ibang mapapakita dito. Micro SIM slot. Yun lang. Power off na natin.